Ngayong araw na to ay tatalakayin natin ang remapping medium deposit with code 3 sign. So isa rin itong actual operation namin ka-TH, kung saan ang sign po or marka sa mga bato ay merong code 3 or number 3. Okay ka-TH? So kung bago ka pa lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga bago nating videos. At yun na nga ka-TH, ang istorya dito sa lugar na to ka-TH ay merong isang tao na banggit sa akin tungkol dito sa isang site na kanilang tinira nung mga dekada 80, 1980s. Bata pa siya noon at ngayon tumanda na siya. Nabanggit niya sa akin at yun nga, napuntahan namin yung lugar at ito yung setup ng mga bato doon ka-TH. Talagang actual to na mga bato ka-TH. Kinuha ko lang in-edit sa Photoshop. So yung pinaka highlight talaga o yung mother code nandito yan. Yan ang tinatawag na code 3 sign. So enhance natin ng konti. Yan ka-TH, klarong klaro na ka-TH, code 3 or number 3. So sa hindi pa nakakalam, isa itong sign na ginagamit ng mga Hapon para sa kanilang TBL o Treasure Burial Layout. At kung mapapansin nyo, sa unang tingin ay hindi mo talaga mahahalata na merong number 3 dito ka-TH. Ganyan ang pagkaguhit nila sa number 3 ka-TH. Hindi mo mapapansin sa unang tingin. At kung makikita nyo itong bato ay naka semi triangle dito sa east na portion dito, at saka para siyang diamond. Yan, pag ganyan halos yan siya. So yun bakit nga ba may mga code 3 marker or mga sign na ginawa ng mga Hapon ka-TH? So sa nakaraang vlog ko or video, kung hindi nyo pa napapanood, meron ding bato doon ka-TH na may number 3. Okay ka-TH? So ang ibig sabihin ng number 3 is pointing to east. Yan ka-TH. Ito yan sa trigrams. Yan, ang east ay merong code 3. Yan, kaya ginagamit nila yung mga numeric code na code 3, number 8, number 7. Yan, ginagamit nila yung mga number na yan ka-TH para ipahiwatig kung saan nila inilagay yung mga item or mga deposit ka-TH. So yun abstract ang ginawa ng Hapon ka-TH. Hindi talaga paganon ka-TH na number 3, kundi abstract. Yan, kailangan yung talasan ng yung mga pagtingin ka-TH, kasi grabe ka mautak yung mga Hapon. So yun ang nangyari dito ay inoperate namin. So ninja moves. So pag ninja moves, alam nyo na kung anong ibig sabihin ng ninja moves. So ibig sabihin, tinira ito ng gabi, kasi siguro kung may experience ka na, alam mo na kung anong dahilan kaya tinira ito ng gabi. Okay, so yun ito yung layout ka-TH sa mga bato. So nandito yun sa gitna yung bato yung bato na may code 3 or number 3. Yan ka-TH, yan yun dyan siya. So yan yung unang bato na nakita namin sa area. So ang ginawa ko, gamit tayo ng compass. Ito yon, compass ako dito sa gitna, at talagang sapul na sapul yung arrowhead niya or yung
patulis niya dito na bahagi ka-TH, yan, yung portion dyan, talagang sa pool siya sa sa east. At itong kanto naman dito na arrowhead din ay papunta siyang north, yan, papuntang north. At itong dito naman na matulis ay sa south. Pero sa lahat ng patulis, itong sa east ang pinaka mahaba at pinaka klaro, yan. So dyan talaga kami nag-focus. So yun na, para ma-confirm, ginamitan natin ay trigrams, yan. So ibig sabihin yan, kung itong trigrams ay ginamit natin at inilagay natin dyan sa gitna, yan, okay, lagay natin dyan, ibig sabihin ang code 3 or number 3 ay pointing siya sa east. At kadalasan ginamit nila yan, number 3, sa distansya. Okay, so anong nangyari? Ang nangyari dito, ginamit ko yung 3 feet at doon ako nag base sa kanyang sa kanyang target. So dito yung target ka-TH. So confirmation, dito meron siyang isang bato dito na pointer din. Nagkumpas ako dito ka-TH, yan. At ang bato na to ay ang pinapahiwatig niya or ang pinopoint niya, itong bato na to ka-TH, pointer kasi to patungo dito sa isa, yan. Ito yung sinasabi niya na bato. Ibig sabihin maghagilap ka dito or mag search ka dito, tignan mo to mabuti, kasi ang bato na to ka-TH ay wuling. Ang bato na to ay naka-wool, pader yan ka-TH, parang pader yan, wuling yan dito. Ibig sabihin hindi ka na lalagpas doon, kundi ang item ay nandito lang sa boundary, yan, wuling kasi itong bato na to, wuling. Ibig sabihin wala nang item dito, kundi nandito lang sa baba, yan. So yun na, check na yung confirmation dito, at dito may confirmation din na code 3. So para mas ma-confirm ko pa ka-TH ay talagang ginamitan ko ng kumpas lahat ng bato dito ka-TH. So ito na, ginamitan ko ito ng kumpas, yan. Pati ito ay talagang sa pool yung tawag natin dito, itong mga angle niya or yung mga pointer. So kung mapapansin nyo, ang patulis dito ay nakaharap sa north, at ang pinakaklaro na patulis ay dito talaga ka-TH. Same sila dito sa may code 3, pero ang diferensya lang sa batong ito ka-TH, itong ito may slash dito yung ka-TH, yan. So kung mapapansin nyo, ang dito na pointer is nasa north at ang pointer dito is nasa east, at meron siyang tinatawag natin na marker for wood element. So saan ba yung wood element ka-TH? So enhance muna natin ng konti, yan. Makita nyo meron siya ditong slash, yan, slash. Sinukat ko yung slash na yan, 2 inches, convert ko into feet. Ibig sabihin 2 feet lang mula dito, item na. Okay, so confirmation, another confirmation. Kung makita nyo talagang wood element ito ka-TH, kasi nung kinumpas ko dito siya sa pool sa 135 southeast. So ulitin natin, ginamit ko na naman yung trigrams dito, nilagay ko yan sa gitna, assuming ito yung trigrams, yun. So nilagay natin sa gitna. Pag tiningnan natin sentro, at dito sa southeast niya ay merong wood element, at ang marker niya or common marker itong slash. So nabanggit ko na yan dati ka-TH sa basic lesson ng trigrams.
So ito yung centering nya. Yan, may wood element, talagang wood element yan. So yun na, mapapansin natin dito talagang wood element ito kasi slash. Pang centering sana ito ka-TH, pero kung hindi ako na magkakamali, ginawa siyang grabbing method. So yung grabbing method, dapat kasi kung dito yung prospect mo na item, ang wood element ay dito yan banda. Pero ang nangyari, kung magkumpas tayo dito sa prospect natin na item dito, kung magkumpas tayo, nasa 315 degrees siya ka-TH. Dito nasa 315 degrees siya. So naintindihan ba ka-TH sa aking ibig ipahiwatig? So kung hindi ako nagkakamali ka-TH, ang ginamit dito na method ng mga Japanese ay yung tinatawag na grabbing method. Okay? Bakit grabbing method? Yun na nga, kasi dapat yung wood element, kasi nasa sentro tayo, kung magkumpas tayo dito, kasi dito yung target natin dito yung target natin na deposit, dapat nandito yung wood element yan. Pero ang nangyari, nasa kabaliktaran siya, dito siya sa 315 degree. So grabbing method ang ginawa ng mga ano dyan ka-TH, mga Japanese engineer. So yun na, na-confirm natin yung tinatawag na centering. Dito may centering tayo, I mean cross line, kasi nag-align kasi ito na bato at ito na bato, nag-align siya sa east. So ito yung tinatawag natin na cross line, at ang centering niya gamit ang grabbing method, ito na yun, kasi may wood element dito ka-TH. Yan na ang centering natin dyan sa pool na yan sa gitna, plus meron pa siyang tinatawag na passageway. Ito yon ka-TH, yan passageway, yan indication na dyan talaga ang item. So meron din passage dito, kung mapapansin natin, meron passage dito, yan passage din yan. Pero kung makikita nyo, naka ano na dito sa sa wuling ng arrowhead na to, yan, para kasing papasok ka dito, tsaka magko-curve ka dito patungo. Yan, ganyan ang ibig sabihin ng passage na yan ka-TH. At tsaka ang bato ng ka-TH ay ginawang ladder. Dito ka magsimula, one step ka dito, kasi tinadtad kasi ito ka-TH. Ito yung first step mo dito, second step dito, at third step dito. Kaya kung makikita nyo, merong code 3 dyan, or number 3. Yan, number 3 talaga yan, kasi yun na nga, ikatlong step siya mula dito sa taas. Kung dito ka sa taas simulang maglakad. So yun na, confirmation, 1, 2, 3, third step. So yun, nandito ang item ka-TH, pero hindi nga dyan tawag dito, hindi dyan ang tunnel entrance. Ganyan ka lupit yung mga ka-TH, yung mga engineer na gumawa ng layout ka-TH. Kasi wala kasi ako nakitang indikasyon na dito dumaan or sign ka-TH ng tunnel entrance. Although meron ditong parang bintana dito, pero hindi ko kinonsidered ka-TH, kasi hinahanap ko talaga yung sign for tunnel entrance. So yun na, dyan yung deposit supposedly. Pero nag-explore ako, meron kasi tayo ditong numeric code na 3 dyan. Kinonvert ko yung number 3 into 3 yards, ibig sabihin 9 feet. So mula dito sa sentro patungo dito ang 9 feet. So anong nangyari dito ka-TH? Merong malapad dyan na bato ka-TH, kung saan sa aking palagay ay dito ang tamang entrance. Yan, bali bird's eye view ang layout natin ngayon ka-TH, nasa parang drone shot. So bakit ko nasabing dito ang
tunnel entrance kasi yung bato dito katiits na malapad ay meron siyang passageway na kung saan slope, pinaslope, kung saan pwede mong lagyan ng tubig at ang tubig ay aagas or dadaloy patungo dito at babagsak dito at nag-curve siya na letter C. Kasi yung tunnel katiits kadalasan ginamit ng mga Hapon dyan na sign is letter C, kaya yun ang tumatak sa isip ko na hahanapin ko muna yung tunnel entrance kasi dito wala akong na-confirm na tunnel entrance pero alam ko na dito ang item. So ang nangyari ano kami doon, mga 7 ata ito or 5 tao. So ang ginawa ko, hinati ko sa dalawa, 3 tao dito at 3 tao dito. So sabi ko sa kanila, nandito ang entrance pero ang deposito ay nandito. So meron silang pag-aalinlangan sa akin katiits kasi baguhan pa rin, baguhan lang naman din ako noon. Pero ano naman, sumunod naman sila sa plano ko kasi yun naman talaga yung basa ko sa lugar na to. So nung nag-operate kami guys, so ang napansin namin dito, 1 pot meron kami nakuhang color blue na lumang sako katiits, color blue. Yan dyan sa gitna, 1 foot pa lang katiits. Sabi ko sa kanila, anong kulay yan? Sabi ko sa kasamahan ko, sabi nila kulay blue. Sabi ko mag-ingat kayo kasi yung kulay blue sa color coding water trap yan. So hindi pa sila masyadong naniniwala sa akin katiits, kaya medyo natawa sila kasi sabi nila yung sako daw na kulay blue ay gamit daw yun para sa tawag sa amin sa Bisaya, hapin sa kalabaw. Yung ano ba sa Tagalog tong hapin, basta yung para umakyat ka sa kalabaw para hindi ka magkakaroon ng ng kati sa yung paa, lalo na kung umulan. Nilalagyan namin yan ng sako. So yun na, hindi sila masyadong naniwala sa akin na merong trap dyan na tubig. So yun lang, didma lang sila. So pero proceed pa rin. At yun nga, halos 1 foot pa lang katiits mula nung nakuha yung yung sako dito, bumugwak na agad yung tubig. Kahit ang lupa naman ay talagang napakakapal ng lupa dito at matigas. Pero yung matigas at makapal na lupa katiits, nung bumugwak na yung tubig ay talagang nagmistulang kumunoy dito katiits. Talagang hindi ko to malilimutan na experience katiits kasi nagmistulang kumunoy talaga katiits. At yung barita namin katiits na halos 5 feet, kung itusok ko dito sa gitna katiits ay talagang pwede mong bitawan na talagang hindi mo na makukuha kasi ang lupa katiits ay talagang naging kumunoy. Hindi ko talaga ito makakalimutan dito. So yun na, niwala sila sa akin noon katiits kasi sabi ko kasi sila kanila na may trap. At yun na, tigil kami dito at lahat kami ay pumunta dito sa gitna. So hinukay namin to dito, inoperate. So ang nangyari, nagkaroon dito ng blockage, boulder blockage. Ito yung pinakamasaklap katiits kasi nasa ganito kahaba yung katiits, boulder blockage na semento. Yan, nilagyan yan dito ng napakakapal na boulder blockage at talagang hindi namin kayang ipenetrate kasi ginamitan pa nga namin ng maso dito para i-try pag biak itong itong tawag dito, yung flooring. May flooring dyan katiits sa ilalim. So before sa flooring,
Meron pa kaming nahukay dito na tatlong hagdanan na paganyan. Yan, paganyan yan. At sa panghuli, doon na naging flooring na yon, katiis na napaka tigas na klase ng ng semento siguro yon or bato. So sa dahilan na hindi amin yung lupa, tinigilan na namin kasi merong mga taong nagmamanman. So swerte yung susunod dito na mag-operate, pero pero sa tingin ko ay medium deposit ito katiits, kasi prepared yung site, ginamitan ng kumpas, ginamitan ng trigrams, at para makuha ito dito dapat yan dadaan. Pag sinking dito, drifting ka patungo dito para makuha mo yung item dito katiits. So yun lang katiits ang isang experience ko dito sa area nito. Talagang totoo ito katiits, at na-confirm ko na medium ang deposit dito katiits. Nasa mga 30 to 60 feet ito, kasi ito yung palatandaan. Yan kung mapapansin nyo, gabi yan, madilim. So ano ba yung tinatawag na hidden trail marker? Ito yun, pyramid. Napakagandang pyramid niyan na pagka-ukit katiits. Yan, talagang pyramid yan. May may mga lupa lang na hindi pa nalinis. So talagang yan, pyramid. At ang meaning ng pyramid katiits ay merong chamber sa ilalim. Sa ilalim merong chamber na binalutan yan ng makapal na tawag dito, simento. Kaya na-confirm ko na ang lugar na to ay ang tinago na deposit ay medium, kasi gilid dito ng may malaking river. Hindi siya creek kundi river. Dito yan sa gilid, yan may river dyan na napakalaki, at sa tingin ko ay yan ang nagsusupply ng water trap dyan na papunta dyan sa gitna. So kailangan yan ng matinding financing. Swerte na kung may giveaway dito sa dito sa entrance, kasi dito dapat yun hukayin patungo dito. Yan. So yun lang katiits, at maraming salamat sa panonood, at God bless.